Yung, What is up? Recording. Recording. Hello, testing. Eto na naman po kami, Pucha, Happy New Year sa atin, ulit. Bagong taon. Ano ba bago sa atin? Wala namang bagong sa atin eh. Same pa rin tayo. Ang ano ngayon pre, bagong taon, bagong pag-asa o bagong taon, bagong paasa. Oo. Yeah. Tsaka pre, wala namang, kung sabi nga natin nung last time, kung wala rin babaguhin, walang kwenta yung New Year's resolution na yan. Diba? Oo, pre. Panoorin nyo nga pala yung last New Year episode namin. Yung New Year special. Oo. Ito naman, Papa Dens, pag-uusapan natin ngayon, tungkol dun sa mga taong sibili ng ganito, sibili ng ganyan. Tapos, pre, pambigas, walang pang-ambag sa bahay, walang mabigay, pero kung ano-anong binibili. Pero palawigin natin yan. Oo, meron pa ako maidagdag dyan. Wag mo muna idagdag, pre. Hayaan mong malaman muna nila. Siyempre, intro muna tayo, pre. Yes, sir. Ha? Okay. Sige. Let's go. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Ayun na nga. Namiss ko yung background music natin na yan. Ako din Nakakamiss din pala, no? Sir. So, medyo napasarap Oo. Bago ang lahat, bago natin maituloy itong chismisa natin, ang ating sa ating mumunting podcast, plug muna tayo. Again, we are the Opinionated Titos Podcast, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na. Kami ay available pala sa Facebook, Spotify, Apple Music, ano pa ba? May naisip ka pa ba? YouTube. Oo, natin kakalimutan yung YouTube. Baka nanonood kayo ngayon sa YouTube. What's up? Baka naman. What's up? Pero in fairness, kahit mabagal yung ating progress, nadagdagan naman 114. Dawihan nyo pa. Parang awa nyo na. Ano lang yan, pre? Slow and steady. Oo, pre. Slow and steady, ba? Oo. So, nga pala, yung check ko lang din, pre. Kasi may mga, may mga yung parang, paano ba to? Yung mga nanonood na hindi nakasubscribe, meron pa sa inyong, pre, alam mo ba, ito lang FYI ko lang, pre, 11% lang ang subscriber natin na nanonood. The rest, 89% yung hindi nakasubscribe. Oo, yung mga 89%, baka naman pwede kayong mag-subscribe. Oo, di ba? Papindot na lang ng subscribe dyan. Oo, kahit hindi na yung like, dahiyanan na kami sa inyo sige lang, subscribe lang kayo. Kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Kung ayaw nyo, mag-subscribe pa rin kayo. Oo. Anyway, ayun na nga, Papa Dens, no? Yun yung topic natin. Ano nga pala yung add mo na nasabi na natin yung intro? Yung mga yung kanina, pre, yung mga galit na galit pag hindi nabigyan ng ayuda, pero makita mo kung ano-anong mga pinagbibili. Ayan. Bukod yung mga kumbaga pre, yung hindi nila na ma-manage yung finances nila ng tama, or yung priorities pre? Priorities, di ba? Ano naman yan, pre? Kumbaga, siguro baka
hobby nila yon or gusto talaga nila, wala namang masama. Pero then again, yung wag kang magrereklamo na wala kang ganitong yung mga obligasyon mo hindi mo na nagagawa. Hindi mo na 'di ba? Kasi ako personally hindi naman ako hypocrite. Alam mo naman yung hilig ko, pre, 'di ba? Kumbaga, may mga oras na talagang wala eh. Pero may mga oras na pwede magagawa ng Paldo paraan. naman. At gusto ko. Di ba? Kumbaga, alam mo yun, gas-gas na yung inire-reward mo yung sarili mo. Pero kasi minsan, kailangan mo din talaga yun eh. Di ba? I'm not saying na pero yun nga, dapat, mo muna yung mga responsibilidad mo. Priorities. Tama. Kasi, minsan dyan, pre, meron dyan iba. Di ba? Putang na, ang mahal-mahal na ng kape ngayon. Uunahin pa yung kape para meron siyang alam mo yun? Medyo may social climb. Wag na tayong dito. Social climb. Diba? Oo, naka-Starbucks ako, bagong sweldo, pero yung budget niya, hindi niya pa nagagawa. Diba? Sira na agad yung budget. Sira na agad. Tsaka, yun nga pre, diba, wala naman tayong inaano dun eh. Kasi, syempre, yun nga sabi mo, reward sa sarili, gasgas na. Tsaka syempre, pinaghirapan mo naman yun eh. Kung pera mo naman yun, wala kang tinatapa ka ibang tao, pwede naman. Kaso pre, syempre, it comes to the point na dapat alam mo rin yung i-control yung finances mo, di ba? Tulad nun, yun, katulad nga ng example mo, pre, magsa-Starbucks agad, hindi pa nakaka-budget, di ba? O kaya, ito, meron pa akong dyan, yung upgrade ng motor parts, yan. Yung may upgrade-itis, may sakit na upgrade-itis. Yan. Pre, ganyan din dun sa pre. Ganyan din dun sa hilig ko. Sa bike-sikleta. Nakaka-relate ako dyan. Yung tipong pre. Yung, pagmamasdan mo yung bike mo, okay naman siya. Wala namang problema. Kulang, no? Pero, parang may kulang. Kaya parang mas maganda yung na yun dito pag naisalpak mo. Parang gano'n, pre. I mean, nagigets natin yan. Pero yun nga, walang masama sa gano'n. Pero dapat, mo muna yung yung responsibilities mo. Pwedeng bilang anak, bilang magulang, diba? Ayun yan. Unahin mo muna yun. Hindi yung mako-compensate yung mga nakaasa sa'yo. Mako-compromise. Mako-compromise pala. Mako-compensate ulit. Mako-compromise. Thank you for correcting me. Okay lang yan. Medyo may hangover pa ako ng New Year eh. Pero medyo lazy Sunday pa ngayon. Pre, yun, tama. Pero okay lang naman. I mean, ayun nga, walang kasi as part of talagang hindi mo maiiwasan yun. Kagaya ikaw, pre. Ikaw, meron ka rin mga hilig sa buhay. Yes, sir. Lahat naman tayo, merong ganyan eh. Di ba? Wag lang bisyo. Wag lang yung iba. Wag lang droga, no? iba hilig, pre. Baho trip. Oo. Ganun. Pero, ayun nga. Lahat naman tayo, may mga bagay na yung alam mo yun, yung siguro sa tingin ng iba, ano ba yan? Umano ka na naman ng ganyan. Bumili ka na naman ng nga sa gabi mo, sa motor, mapasasakyan, mapabike yan, kahit ano. Para, bumili ka na naman yan, ganyan. May mga talaga na hindi ka nila maiintindihan. Pero, then again, at the end of the day, kung hindi naman ako kompromiso yung mga responsibilidad mo, hayaan mo lang sila. Kumbaga, hindi nila maiintindihan yung saya na naibibigay sa'yo nun. Kasi, di ba? Ang makakaintindi lang sa'yo, yung ganun din yung hobby. Or ganun din trip, tama. Yung iba kasi, pre, maiba ko lang. Kasi iyan, being at least responsible with your finances. Kahit pa sinabi mong yun na nga, gumasto sila, nasa budget pa rin. Kumbaga, pasok pa rin, wala pa rin silang napapabayaang Kasi, pre, yung iba dyan, pre, sa allowance sa food, kinakalimutan na. Tapos, yung rent,
minsan, tangina, isasakripisyo mo yung renta ng bahay nyo. Kung halimbawa may renta kayo, o yung bills nyo sa kuryente, tubig, o kaya hindi ka makakapag-entrega sa asawa mo dahil wala. Inano mo na sa ibang bisyo mo, diba? Dapat balance lang. Balance lang. O kaya, pre, yung mga bagong mga nagtatrabaho, diba? Yung mga wala pang pamilya. Di ba, syempre, tinutulungan nila yung halimbawa, magulang nila dahil siguro nandun pa sila sa poder ng magulang nila. Tapos hindi nila tutulungan, uunahin nila yung kapritsyo nila. O, di ba? Tapos nasisira yung budget. Wag naman ganun. Kumbaga, again, hindi naman namin pinipigilan na wala naman kami yung pakialam kung anong trip nyo di ba? Na gawin. Pero ang punto lang namin dito ni Papa Dens is manage your finances smartly kasi hindi lang kayo ang maapektuhan. Pati ibang tao sa pamilya nyo o kaya yung nagpaparenta o kaya si Meralco, mapuputulan kayo ng kuryente. Buti sana kung ikaw lang makakabala. Di ba? Maputol kuryente ka o kaya ma-evict ka nang wala sa oras. Oo. Mabuti sana kung ikaw lang ang mai-evict, halimbawa, 'di ba? Kung halimbawa may magulang sa poder mo na ikaw ang nagsusuporta, hindi naman sa ayaw naming syempre sa ating culture as a Filipino, hindi natin pinapabayaan yung ating mga magulang, 'di ba? Totoo din naman yun. Maging responsable po tayo sa ating finance. Maging, yung may goals yan yung parang maging financially independent. Sinasabi nga nila. Diba? Hindi naman, kami naman, sa side naman namin, hindi naman kami masasabi naming financial independent na as in, na talaga kami na kahit anong gusto namin, pwede namin bilhin. Hindi pa rin, pre. There's a certain budget pa din kaming sinusunod. Saka ang priority namin, example lang para sa mga nakikinig kung di nila na-manage yung finances nila, may sarili kaming bank account na doon namin tinatapon lahat yung, ang pangit ng term doon namin nilalagay lahat yung budget namin. Ganito ang ginagawa. Ito, extra tip na to sa inyo. Baka may tip din si Papa Dens, pero unahin ko muna tong tip ko. Yung tip, yung tip ko kasi, pre, yun nga, nagbukas ka kahit hindi naman magbukas ng bangko, parang magbukas kayo ng parang lalagyan sobre o alkansa o whatever. Unahin nyo sa budget nyo kapag kakuha nyo ng sweldo nyo yung mga expenses nyo na projected nyo na syempre may trend naman yan, pre. Kung lagi kayo nagtutubig, nagkokuryente, nag-i-internet o kung ano man yan, may hinuhulugan, meron naman yan So, iset aside nyo na yon bago kayo mag-budget sa ibang bagay. O kung may gusto kayong luho, di ba? Pwede nyo iset aside pero wag nung uunahin yung luho muna bago yung finances or yung ganito. Unahin mo yung finances, syempre. Inevitable yan. Lahat tayo nag-bills, lahat tayo may utilities and everything and all. Okay? The next one is yung savings mo, yung pwede mong i-save. Sige, sabihin natin 500, 1,000, it doesn't matter. Kung ano yung comfortable ka, yun. O from there, bahala ka na. Basta wag mong gagalawin yung dalawa na yun, pre. Yung dalawang importante na yun. O, tas bahala ka na. O, di ba? Pwede ka na mag-Starbucks kung gusto mo. Di ba? Ikaw na, Papa. Ikaw, Palis, tatawa ka dun sa kung may tip ka. Talip tip. Oo. Talip tip. Wala, tangina, lang, pre. Tangina. Basta sa amin, pre, importante bayad lahat ng bills. Merong, alam mo yun, merong, dito, may laman yung rep. May grocery, may pang grocery, ganyan. Tapos, alam mo yun, pagkatas kung anong gusto mong, ikaw na bahala. Tapos yung yung save, wala naman akong pero alka-alkan siya. Tapos, alam mo yun, kahit konti, merong kasi alam mo yun, dapat kahit sabihin mo lagi ka ring may emergency funds at kahit anong mangyari. Kung hindi naman emergency, 'di ba?
as much as possible, yung emergency funds mo, emergency funds lang siya. Kaya nga siya tinawag na emergency funds eh. Pang emergency. Yun lang. Kung hindi naman Oy, guys, emergency. Emergency. Katulad ng biglaang gastos, katulad ng halimbawa kailangan magpa-check up o kailangan ng gamot. Hindi yung emergency Starbucks Putang ina baka emergency pyesa ng bike o motor. May emergency ako, tangina. 'Di ba? Yun ang ibig namin sabihin, baka klaro ko lang papatin sa mamaya. Iba yung oy, wala kayong lusot sa amin. Iba yung term namin na emergency talaga. 'Di ba? Pag halimbawa may nagkasakit, kailangan ng gamot. Talagang kailangan mo talaga. Oo. 'Di ba? Oo, kaya marami kang absent, wala kang sweldo, 'di ba? Parang supplementary income mo. Supplementary income, sorry. 'Di ba? Bilang tayo, tawag doon, mga working class ba? Na tipo syempre minsan nauubusan ka ng leave, tapos nagkasakit ka ng talaga na hindi mo. Yung tipong yung emergency na pagka medyo na short yung sahod dahil umabsent ka, may pantapal ka dun sa mga kailangan mong bayaran o kailangan mong bilhin. At least hindi ka zero, di ba? Tama yun, pre. Baka emergency nyo yung ambag sa inuman. Hindi emergency yung ambag sa inuman, Brad. Ay, ako minsan, pre, pag ganyan nagiinuman, ambag ko, kwento. Ayun, okay lang yun, pre. Basta hindi, sabagay, gano'n naman sa tropahan di ba? Kung sino yung meron, siya muna. Pero wag naman yung sobrang buraot. Wag naman sobrang buraot. Tsaka, kahit man lang mag-runner ka, siguro. Yung alam ko, parang nasabi na natin to nun, Boss Lots eh. Hindi mo, pag alam mong medyo tight ka at wala kang ikaw na yung magkusa. Oo. Diba? Wag ka maging hari. Oo. Diba? Yun na nga. Tsaka, yun nga, pre. Wala na akong Basta parang, lang nun. Kumbaga, siguro, para dun sa yung, lalo na yung mga, alam mo yun, yung wala pang pamilya or nagsistart pa lang, na sa pagiging empleyado or small business, ganyan-ganyan. Paano yan? Ako, malaking sa akin yan kasi nung bata ako, talagang putang nung nagka-work ako. Parang, alam mo yun, nasabik ako na, putang may sarili na akong pera. Parang So, yun yung medyo, alam mo yun, in-enjoy ko ng sobra. Hindi ako. Actually, sa mga new employees, yan ang pinaka-pitfall natin eh. So, kami, as tito nyo, as inyong katotpi, yung mga medyo bata-batang nakikinig sa atin, new employees na nakikinig sa atin, don't don't be attracted dun sa sweldo nyo, ganun. Nyo agad, maging smart card kayo. Kasi kami ni Papa din, aminado naman kami, nagdumaan kami dun sa panahon na parang, kumikita na ako. Gusto kong bilhin to, gusto kong bilhin yan. Yun nga, katulad ko, nagkamali ako. Wala akong ganong kalaking pera. So, kung halimbawa, magkakapamilya ka, dapat meron ka pa rin sarili mong ipon bukod dun sa asawa mo kung may trabaho sa sarili niyang ipon. Dapat meron ka rin sarili mong ipon. May sarili kang personal or emergency funds. Meron din yung asawa mo. Kasi yan, yung ganyan, kaya nga nung sorry. Maputol kita, boss. Parang laging yan, putang na kahit yung kung maibabalik ko lang nung bata ako ganyan. Yung tipong tanga na kahit 50, 100, tanga na in the long run yung pag naging habit mo yung ganun. Parang magiging, yun nga, habit mo na siya. Parang norm na lang sa'yo yung ganun. Hindi yung tipong, tangina, yung, anong term doon? Yung you live by paycheck, parang ganun. Payday by payday, paycheck by paycheck. Ayun nga, kung nagkamali maibabalik mo lang ang panahon. Nagkamali rin kami. Kaya,
Oo, nagkamali rin kami. Kaya itong inaano namin, yung mga dinidiscuss namin or mga tips na binibigay namin, based on experience na rin namin, di ba? Kaya, again, hindi namin kayo pinipigilan sa mga gusto nyo. Kung bumili kayo, kung anong gusto nyo, wala naman kaming pakialam dyan eh. Pero, again, makinig kayo sa inyong mga tito based on experience, di ba? Unahin mo natin kaysa magpapagsweldo, Starbucks ka agad, tapos pagdating ng bayaran ng bills, o kaya pre, halimbawa, ito, tangina number 1 sa opisina to, pre, alam ko makaka-relate ka dito at lahat ng mga nag-opisina. Inuuna muna yung Starbucks o kung ano-anong luho, pero may utang pa sila sa ka-opisina nila. Oh. Tapos, kapag siningil sila, ano mo na, sila pa galit. Next ano na, diba? bro, kasi next walang ano na. extra, bro, parang Wag ganun, tapos makikita ng inutangan mo na kung ano-anong ginagastos mo. Di ba? Nakakaya naman, pre. Parang Mars lang yan. Totoo. Di ba? Ayun. Totoo. Diba? Wala eh. Siguro, pero ayun nga, sana, kahit pa paano, kung may natutunan kayo. Pero kung wala kayo natutunan, sana naaliw kayo. Naaliw naman kayo kung wala kayong natutunan. Mga pinagsasabi na. Pero, again, yun nga, i-emphasize ko lang din sinabi mo. Maganda yung habang bata ka, putang ina. Oo, tama yun. Ipon lang kahit ano, yun nga sabi mo pre, di ba? Tasing coins, 100, 100. It goes a long way, pre. Piso. Oo, halimbawa, wala, piso. Kasi may mga hindi nakatapos. O sige, sabihin na natin, hindi sila nakatapos. Katulad ko, hindi na naman ako nakatapos. Aminado naman ako doon. Tapos maaga kayong nasadlak sa totoong hamon ng buhay, which is magtrabaho o kaya mag-working student o whatever. Halimbawa, pre, 18 ka nung pumasok ka sa workforce. O, ano ba naman yung paisa-100 kada sweldo mo, pre? Kung halimbawa 18 plus pag halimbawa 30 ka, tapos maging 30 ka na. So 12 years 'yun. So kung nagsimula ka ng 18, pagdating mo ng 30, halimbawa nagano ka kahit mga pasingko magsimula ka sa pasingko 50, 'di ba? Ang dami na nun, pre. 50 araw-araw o kaya hindi. Actually, mababa nga yun eh. Sige, gawin mo na lang 50 araw-araw. Diba? So, halimbawa, kung 50 araw-araw yun, kung quincenas katapusan yun, magkano ba yun sa 15 days? Halimbawa na lang, diba? Teka, magkakalculator tayo. 500. 50 times 750 yun, pre. 750, diba, pre? So, sa isang taon, pre, sa 12 months, magkano na yun? 9,000 yun, pre. Di ba? Tama, di ba? So, from 9,000, i-times mo ng halimbawa, yun nga, nung 18 ka nagsimula, tapos pagdating mo ng 30 years old, nag-ano ka pa rin ng 50 every day. 12 years. 12 years. Pre, 108. Not bad. Di ba? Sa 50. Sa 50. Sa 50 pa lang yun, pre. Tasing coins pa lang yung araw-araw. Di ba? So, be smart with your finances. Paulit-ulit na lang kami ni Papa Dens dito. Galingan nyo. Kumbaga, set yourself. Huwag kayong gumaya sa akin. Biktima ako ng ganyan. Okay, gumaya sa amin din. Totoo naman yun. Kaya nga, we're speaking from experience din. Kaya hindi namin ginajudge. Hindi naman namin ginajudge. Pero, kumbaga parang yung parang yung tito mo na nagpapasaring lang ng konti na, hoy, dumaan kami dyan sa ganyan. Baka pwedeng baguhin mo rin yung style para hindi ka matulad sa parang ganun. It's a friendly tito advice. Mga tito naman kami. Diba? Kasi, pero hindi makaka-relate din yung ibang mga tita, mga katoting ka-age level natin, pre, ha? Yung, makaka-relate. Totoo naman. Tama. Especially kung hindi ka naman tipong born with a silver spoon. Anak ni Henry C. Nga, nakapala ni Henry C. Does it apply to you? Si Tito Henry. Si Lolo Henry.
Hindi, pero pre, yun alam mo, nga. Yeah. yung iba nga sabi nila, ang mayaman, lalong yumayaman. Alam mo kung bakit, pre? Hindi dahil corrupt sila or ano. Well, meron, pero not all the time. Hindi Kasi, naman lahat. Hindi lahat. Parang, opinion ko lang naman to. Again, opinionated titos nga eh. Kumbaga, yung mga mayaman, yung iba lalong yumayaman kasi pre, kuripot sila sa mga material na bagay. Nakikita mo yung ibang mayaman, di ba? Pucha, nakaputing t-shirt, nakaputing sando, nakapuruntong, naka-thong slippers, di ba? Kasi pre, yung finances nila, nilalagay nila sa mga bagay na importante para sa kanila. Katulad ng gumawa ng marami pang pera. Finances nila, or I mean, yung pera nila, yun yung pera nila yung pinagtatrabaho nila para sa kanila. Oo. Make your money work for you, sabi nga nila. Diba? Not you work for your money. Pero again, that's neither here or there dahil ayaw naming magmalinis. Again, dahil... naman, pre. Guilty as charged. Oo, tama. So, ayun na nga. Bago pa namin pahabain to, shout out muna sa mga 4 na nag-subscribe sa YouTube channel namin for the last 28 days. Maraming salamat. Doon po sa nag-subscribe sa Spotify namin. Siyempre, hindi ko alam kung wala naman yata ang data si Spotify eh. Pero pre, chinecheck ko parang parang yung number of plays lang yung nakikita doon. Placing lang. Nakikita yung subscribers. Pero sa atin, sa Facebook naman pre, surprisingly, may 280 followers tayo with 163 likes. Tuloy-tuloy nyo lang po. So kung magsa-subscribe kayo dun sa isa sa mga, yes sir, yung mga magsa-subscribe sa mga channel na binanggit namin, tuloy-tuloy nyo na po. Pero like, kung na-like nyo yung isa, like nyo na lahat. Tsaka pre, yan ang natin. Kung hindi man tayo nakapag-ipon nung bata tayo, pre. Ngayong medyo may edad na tayo. Yung mga followers ang iiponin na. Followers. Steady lang. Slow but steady. Diba? Sabi nila. Shoutout pa rin pala. Gusto ko rin pala mag-shoutouts dun sa mga silent listeners natin dyan na laging nakatuto, kahit walang kakwenta-kwenta pinagsasabi natin dito. Yung mga feedback pa natatawa nga ako di ba? Sabi mo, may mga nakikinig sa atin. Laugh trip daw sila, may nakukuha silang thank you very much. Thank you talaga. Kahit pa paano, no? Kahit pa paano may napapasaya tayo. Mga sabihin na nating around 400 people, masaya na kami dun. Pero mas maganda ko, mas marami para mas masaya. Everybody happy. Totoo. Diba? Ayun. Pero ayun, thank you kasi yun nga. Pero syempre, di ba? Kailan natin sinimulan to? Mid last year? Diba? Teka. Let's find out the correct data. Nakakaya naman sa mga natin eh. Nagsimula tayo pre, April 30, 2024. So April 30 pre, anniversary ng The Opinionated Titos Podcast. The Opinionated Titos pre. Diba? Steady lang. Steady but surely. Slow but steady. Biro mo, April 30 pa kami nagsimula. Hanggang ngayon, 114 subscribers pa rin sa YouTube. Baka naman. Makalambing man lang sa inyo. Diba? Okay. Sobrang malaking bagay yun. Yung pag-subscribe nyo. Again, maraming salamat po sa nakikinig. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Sa aming mga loyal listeners at viewers, maraming salamat po ulit. Again, this is your boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. Tawa naman si Papa Denso, yung tito mong mas galit pa sa nanay mo pag nagpaputok ka nung bagong taon. Ayan. And so again, we are the Opinionated Titos Podcast. Hindi, pasensya na kayo, hindi kami nagkakasabay ni Papa din dahil may konting latency.
hindi na naman nakikisama ang internet sa Pilipinas. Pero kahit hindi kayo makisama, internet, tutuloy-tuloy lang kami dito. Pero yun, again, maraming salamat sa inyo. Sana wag kayong magsawa. Kung magsawa kayo, palamig lang kayo, tapos balik kayo. Masaya na kami dun. Alright. So, yun muna for today. We'll be signing out. Thank you very much. The Opinionated Tito's podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.